Hi guys! Welcome to our vlog! Hi guys! So nandito kami ngayon para mag-share ng knowledge about sa nobelang nabasa namin. So, ang nobelang nabasa ko ay patungkol sa Ang Banal na Aklat ng Mga Kumag na ang author nito ay si Alan Alberto o si Alan Dering. At pinublish tong libro na to noong 2013. Ikaw, ano naman yung nabasa mong nobela? So, yung nobela na napunta sa akin ay ang Totoo ni Charmaine Lazar na naipublish at naipublish noong 2015. Nagkamit to ng isang parangal sa Palangka. Oo. Tinatalakay ng nobelang to yung patungkol sa isang bata at isang lola na ang pangalan ng bata ay si Toto at yung lola naman niya ay si Lola Sida. Sa akin naman, yung tawag dito, yung mga ang banal na aklat ng mga kumag naman, tumatalakay ito sa mga suliraning panlipunan at gamit ang kakaibang paglikha ng mundo. Sinasabi din dito na yung mundo, which is ayun yung mga kumag, na kung saan na ang Diyos na si Jojo ay, yung pangalawang taon ay si Jojo, ay bumaba bilang manunubos. At nagpapakita ng mga himala, hindi kapanipaniwalang mga pangyayari, na nauugnay sa mga lumang kwento at alamat. At sinasabi din na yung ang banal na mga aklat ng mga kumag daw ay modernong paraan ng pagkakasulat o yung tinatawag nating deconstruction para ipakita ang buong pagkatao ng mundo na ang mangbabasa daw yung ang gumagawa ng kahulugan. Yari, binasa mo yung novel na yon. Ikaw mismo yung gagawa ng pagpapakahulugan kung paano mo siya binasa. Yun. Yun na yung dalawa naming nobelang na napunta sa amin. Ngayon, is magpo-proceed po kami sa next namin na mga tanong na gumawa kami ng mga 10 tanong sa bawat isa na sasagutin namin patungkol sa kung ano yung nobelang napunta sa amin. So, yun lang. Go. So ngayon, nabigyan na namin kayo ng kaunting background tungkol sa nobelang nabasa namin. So ngayon naman, magkakaroon na kami ng sharing knowledge. Dito naman, naghanda kami ng 10 tanong upang mas malaman natin kung ano nga ba yung nangyari, kung para saan nga ba yung akdang nabasa namin. So ngayon, ang tanong ko sa iyo ay wait for a while. Paano nagbabago ang kahulugan ng salitang totoo sa bawat yugto ng buhay ng pangunahing tauhan at paano ito naaapektuhan ng kanyang karanasan at pagdududa? Habang lumalaki kasi yung pangunahing tauhan sa kwento, nag-iiba rin yung meaning ng totoo. Kumbaga nung bata pa siya, kung ano lang yung alam niyang totoo, yun lang yung papaniwalaan niya. Pero syempre, habang mas lumalaki siya at nagkakaroon siya ng may nalalaman siya, may mga nadaranasan siya kung ano-ano, maiiba yung mga totoong ano ba yung tawag, Pangyayari? mga totoo nga sa isip niya. Halimbawa, pag ikaw bata ka pa lang, ito lang yung alam mo. Tapos pag tumanda ka na, magkakaroon ka na ng knowledge na kung ano-ano. Syempre kasi may nararanasan ka na. Ibig sabihin nun, yung mga nalaman mo nung before is mababago siya. Since marami ka nang natututunan dahil sa mga naging karanasan mo. Next naman, yung tanong mo. Ano yung tanong ko sa'yo? Ito. Diba parang normal lang. Yung tanong ko naman sa'yo, ano ang ipinapakita ng kwento tungkol sa mga kumag? Dito naman sa akin, pinapakita ng kwento na yung kahit
mga maliliit na nilalang o mga maliliit na o maliliit na bagay o yung mga mabababang katayuan sa buhay at hindi mga pinapansin ng lipunan. So, kailangan daw nila na bigyan sila ng pansin dahil may sarili din naman silang halaga, kwento, karanasan, at karapatan. Tapos sinasabi din dito na sila ay may sariling boses na madalas hindi marinig, ngunit mahalaga natin pakinggan. Next. Next naman, ang tanong ko sa'yo ay, anong mga tagpo sa nobela ang nagtutulak sa mambabasa na muling balikan ang mga naunang pangyayari upang mas maunawaan ang tunay na motibasyon ng tauhan? May ilang bahagi sa nobela na parang simple lang kapag nabasa mo or simple lang yung una kapag nabasa mo. Pero pagdating ng huling yugto or huling mga kabanata, parang naiiba na siya na, ay, ganito pala yung ganito pala, parang magkakaroon ka ng realization pagdating ng dulo. Kasi ang pag dito, nagkakaroon ng mga motibasyon yung mga tauhan na hindi nila sinasabing hindi nila sinasabi ng diretso, kaya kailangan balik-balikan pa ng mga kailangan pang balik-balikan pa ng mga mambabasa para mas maunawaan pa ng kung ano talaga yung gustong sabihin ng nobelas mismo sa mga mambabasa. Next. Pangatlong tanong. Pangalawa lang. Pangalawa pala. Sino ang nasa gilid sa kwento? Nasa gilid. Kumbaga parang hindi siya masyadong kita. Hindi masyadong napapansin tauhan. So, sinasabi doon, ang mga nasa gilid daw, yun yung mga kumag. So, yung mga kumag nga, katulad nga nasabi ko kaganina, yung mga kumag, yung malinaw na nasa gilid, dahil sila yung hindi binibigyang atensyon, o hindi pinapansin, o hindi nabibigyan ng respeto na mas malalaki nila lang. Kasi sinasabi din dito na pinapakita nito yung kung paano nabubuo ang tawag dito, ang pagturing sa iba, o hindi mahalaga sa loob ng isang lipunan. Parang nagkakaroon ng discrimination dahil hindi pantay yung pagturing ng mga kunyari, sa atin na lang, hindi pantay yung trato sa atin ng tao. Kung may pera ka o wala kang pera, parang ganun naman yung mga kumag din. Hindi sila nabibigyan pansin kasi ang tingin sa kanila, maliliit na tao lang sila. So, ang pangatlong tanong ko naman is, paano nakatutulong ang simbolismo sa nobela upang maipakita ang mga nakatagong emosyon at hangarin ng pangunahing tauhan? Nakakatulong siya kasi may papel sa nobela na makikita kung saan yung mga lugar, yung kilos, yung katahimikan na hindi siya masyadong detalyado. Kaya nagiging siya, parang ang tawag doon? Naiisang tabi. Ayun, naisasang tabi na lang siya. Kaya, nagiging salamin sila ng mga emosyon na hindi masabi ng tauhan, ng mismong tauhan. Halimbawa, sa isang simpleng katahimikan, hindi siya maaaring puno ng takot or isang pag-iwas, kaya maaaring tanda ng matinding pagnanais na maging malaya. Kasi syempre pag takot ka, hindi ka naman agad parang magiging okay. Syempre parang magkakaroon ka pa ng trauma, ganyan. So yun, may papel siya or may halaga siya sa nobela kasi makikita doon yung iba't ibang emosyon at saka hindi lang emosyon kundi pati rin yung mga lugar. Number 3. Pangatlong tanong. Paano ipinapakita ng kwento na pwedeng magbago ang normal?
Wait lang. Water break. Sorry po, water break. Sa akin naman, ipinapakita na yung konsepto daw ng normal ay hindi permanente. Hindi siya permanente. Dahil ito ay nababago depende nga sa kultura, paniniwala, at yung mga kinabibilangan natin, o kinabibilangan ng isang lipunan, o yung mga pangangailangan ng isang grupo. At sinasabi din dito, kung ano yung katanggap-tanggap sa isa ay maaaring hindi sa iba. Kunyari, sa bagay, hindi naman talaga lahat normal eh. Kahit sa ating mga tao, di ba? Meron nga tayong mga bagay na, kunyari sa akin, yung sinabi ka na masakit, sa akin big deal yun. Pero sa ibang tao, parang hindi naman masakit yun. Yung ganun. Walang permanente, kumbaga. Hanggang 5 lang muna tayo. Tapos commercial. Next naman is, sa anong paraan nagiging mahalaga ang perspektiba ng pagsasalaysay sa paghubog ng pag-unawa ng mambabasa sa kwento? Number 4. Oo, number. Sa anong kahalagahan, limitado lang yung nakikita at sinasabi ng mga nagsasalaysay sa Kwento. hindi, limitado lang yung nakikita at sinasabi ng nagsasalaysay. Sa nobela? Sa nobela, kasi, nakikita rin natin kung paano yung mundo. Kasi, di ba, hindi lahat ng nasa kwento is totoo. Hindi lahat ng nasa nobela is totoo. Parang, hindi lahat ng nasa nobela is totoo, na parang nangyayari rin siya sa totoong buhay. Parang mga ganun. Kaya, limitado lang siya. Okay naman. Tanong mo ako. Number 5. Paano nagiging makapangyarihan ng banal na aklat sa kwento? Yung word na banal na aklat. Paano siya nagiging makapangyarihan sa kwento? Mm-mm. Siyempre, nagiging makapangyarihan yung banal na aklat sa kwento dahil nagiging sentro ito ng kahulugan. Kahulugan, ibig sabihin, dito sila humuhugot ng mga batas, kwento ng mga pinagmulan, at panuntunan sa lipunan ng mga kumag. Tapos, sinasabi din dito, sino mang nakakahawak o nakakapagpaliwanag dito ay nagkakaroon ng otoridad. Yung banal na aklat. Kung sino man humawak nun, parang nakakakaroon siya ng power, ganun. Kasi nga, banal na aklat siya. Mm-mm. Pero hindi lahat naiintindihan yun. At Yung napapaliwanag yun ng maayos. Yung laman ng aklat? Kaya nga ang banal na aklat ng mga kumag. Pang 5. Ang next naman, paano lumilitaw ang pagkakaiba ng nakikita ng lipunan at nararamdaman ng tauhan sa teksto? At paano ito nagbibigay lalim sa pag-unawa sa kanyang pagkatao? Diyan kasi lumilitaw yung pinakamalalim na tensyon sa mata ng lipunan. May mga kasi inaasahan na kung paano dapat kumilos kung paano dapat magmahal o mabuhay, pero sa loob ng tauhan, iba ang galaw ng ng tauhan. Sa loob ng nobela, iba yung galaw ng tauhan. Iba yung kung paano yung damdamin niya is parang naipaparamdam niya. Iba rin yung takbo ng puso niya. Ang pagkakaibang ito, nagpapakita ng may sarili siyang mundong pinipilit itago para hindi siya husgahan or iwasan ng iba. Dito papasok yung parang dapat kung sa nobela ay kung sa totoong buhay, dapat tayong mga tao is dapat alam kung paano kumilos, kung paano yung takbo ng pag-iisip natin or yung puso natin, mga ganito ganyan. Doon sa kwento naman, yung tauhan doon is hindi normal kung paano siya mag-express ng kung anong nararamdaman niya. Ibang-iba sa totoong buhay. Ito pa rin naman. Ngayon naman, papagpatuloy namin yung mga tanong namin sa isa't isa. Nasa pang-anim na katanungan na kami. Wait lang.
Ano mo siya? Gag. Ay, ano mo yan? Ay, toot. Wait lang guys, naggalo ko kasi. Wait lang, sir. Kasi, sir. Yun yung dragon shade. Ito nga po pala yung mga pagkain namin. Cracklings, Cheesy, baka naman. Ay, di ba ito Awishi? Cheetos yan. Ay, Ano ba to? cheesy pala. Oo. Leslie's? Tapos, Baka dragon naman. seed. Dorser? C2, baka naman. Yeah. Di ba? Serga, baka naman makauli. Makaung. So ngayon, ang tanong ko ulit sa'yo ay, anong mga bahagi ng nobela ang nagpapakita na ang tauhan ay lumalaban o umaatras sa mga inaasahan ng lipunan tungkol sa kung paano dapat pumilos o magmahal? Ano? Makikita ang paglaban ni Toto. Paglaban ni Toto sa mga maliliit at tahimik na paraan. Isa na rito yung pagpili ng kausap, pananahimik, at hindi niya matanggap at hindi siya madaling makatanggap ng sitwasyon o pangyayari. Makikita rin na ang sa maikling sandali ay nagiging tapat siya sa kanyang nararamdaman. Kapag umatras naman siya, makikita naman kung paano ito sa pagpilit ng pag-ayon sa pamantayan kahit hindi iyon ang gusto niya. Sinasabi na umuusbong lang to dahil sa bata pa si Toto. Kasi syempre, 'di ba, kasi syempre 'di ba pag bata ka pa, hindi ka pa parang hindi pa buo yung mga desisyon mo or wala ka pa sa tamang pag-iisip kung ano ba talaga yung dapat mong gawin. Kaya dun sa kwento, yun, ipinapakita na hindi buo yung mga desisyon na nagagawa ni Toto pagdating sa kung ano yung mga dapat niyang gawin. Next. Tip. Yung pang-anim, ano ang aral tungkol sa pagtanggap sa iba? Aral tungkol sa pagtanggap sa iba? Oo. Kasi kung ikaw tanggap mo yung sarili mo, paano naman yung iba? Dapat tanggapin at pakinggan kung sino naiiba o nasa gilid. Parang dapat pakinggan ng, iba nga sulagin ng panikunan to, dapat pakinggan ng mga nakakataas, yung mga nasa mamababang katayuan ng buhay, hindi yung mababa na nga yung katayuan sa buhay. Parang may extra pera pa sila, ganun. Parang hindi na sila nabibigyan ng halaga. Or dapat pantay-pantay. I agree. Next naman. Lamang seeds. Sa paanong paraan ginamit ng pangunahing tauhan ang katahimikan, pag-iwas, o pag-amin upang ipaglaban ang kanyang tunay na sarili? Doon sa kwento, parang hindi niya literal na ipinaglalaban yung talagang yung sarili niya. Kumbaga parang yun nga, katulad ng sinabi ko kaganina sa unang tanong, sa tanong mo na parang hindi lang kasi nanahimik lang siya, hindi siya kumbaga parang hindi siya lumalaban sa mga anong bagay, like umiiwas siya ganon. Parang kaya ayun, yung sa tanong mo, hindi siya lumalaban talagang umiiwas siya at saka nananahimik siya. Hindi niya ipinaglalaban kung ano talaga yung dapat. Like, yung sa sarili niya, hindi niya pinaglalaban sa sarili niya. Ganun. Next.
Ano na, 7? 7. Bakit nagkakaiba-iba ang kahulugan ng banal na aklat? Nag-gets mo ba? Bakit nagkakaiba yung kahulugan ng banal na aklat? Oo. Like, nagkakaiba-iba. Like, ano, syempre, yung sa iba, yung iba, banal na aklat. Parang Biblia yan sa kanila. Kasi iba naman, banal na aklat, parang, iba naman yung term nila. Parang ganun. Bakit magkakaiba-iba? Sa tingin mo lang. Depende ito sa, siyempre, sa kultura, simbolo, at tradisyon ng bawat grupo. O, sabihin na lang natin, siyempre, di ba nga deconstruction, yung mambabasa gumagawa ng sariling pagpapakahulugan. So, tayo mga mambabasa, habang binabasa natin yung kwento, iba't iba din yung kahulugan na ano natin, na naiisip natin. Kunyari sa akin, yung banal na aklat, Biblia yan. Sa'yo yung banal na aklat, isa lang siyang libro na kailangan mong ingatan. Kasi, ano siya, yun, mahalaga lang siya, ganun. Hindi katulad ng Biblia na sagrado talaga. Yung ganun. Next naman. Number 8. Paano ipinakita sa nobela ang hirap o takot ng tauhan sa paglalantad ng kanyang pagkatao sa mga taong malalapit sa kanya? So, yun, kasi katulad ng sinabi ko kanina, 'di ba hindi madali para kay Toto na ipaglaban yung sarili niya. Ganun din kung paano niya ilantad yung sarili niya. So, napakahirap na sa kanya. So, pinapakita doon kung paano niya nilantad yung sarili niya. Ipinakita lang sa nobela na nilantad niya yung sarili niya sa ay, bobo ka. Ay, bibidyo ang tanga mo. Tubig eh. Tanga niya, guys. Uulitin namin yan. Ulit natin yung okay, technical error. Paano ipinakita sa nobela ang hirap o takot ng tauhan sa paglalantad ng kanyang pagkatao sa mga taong malalapit sa kanya? Ayan, katulad nga ng sinabi ko kaganina. Yung pag-amin, ay yung paglaban yung ipaglaban yung sarili ng tauhan is mahirap na para sa kanya. What more pa pag inilantad niya ng sarili niya, di ba sobrang hirap na nun. Kaya ipinakita sa nobela na kung paano na pinakita sa nobela ang pag-amin na sa tunay na pagkatao is hindi simpleng desisyon ng tauhan. May takot na baka masaktan ng pamilya niya o mawalan siya ng kaibigan o tuluyan siyang husgahan. May bigat din sa kanyang mga pananalita na madalas pinipili niyang manahimik. Yun nga, katulad ng sinabi ko nila, tahimik lang si Toto, kaya ayan, mas pinili niyang manahimik kaysa naman na umamin siya or ipaglaban niya yung sarili niya, ilantad niya yung sarili niya, nananahimik na lang siya kaysa naman na makasakit siya ng damdamin ng iba. Sabay simple. Next, number 8. Anong simbolo ang madalas lumitaw sa kwento? Ang simbolo. Simbolo? Yung mga insekto at maliliit na nilalang na sumisimbolo sa lipunan. Next na. Anong mga relasyon sa akda ang naging espasyo para makahanap ng pagtanggap o kabaligtaran, paghusga ang pangunahing tauhan? Ulit? Anong mga relasyon sa akda ang nagiging espasyo para makahanap ng pagtanggap o kabaligtaran, paghusga ang pangunahing tauhan? Pagkakaiba nung sumulat ng akda sa mismong tauhan? Hindi. Ano ba? Anong mga relasyon sa akda ang nagiging espasyo para Sa makahanap? mismong nobela lang. Oo. Makahanap ng pagtanggap. Yun nga, dahil nga hirap sa pagtanggap, hirap sa pag-amin or hirap sa paglantad ng sarili si Toto sa mga nakapaligid sa kanya. Ganun din, yung
Yung pagtanggap naman dun sa pag-amin niya, ano, minsan sa mga kaibigan niya, nararamdaman niya yung tunay na kalayaan. Kaya, minsan, kaya, ayun, ay, oo, sa mga kaibigan niya, nararamdaman niya yung, ano, yung parang tunay na kalayaan. Siyempre, pag may mga kaibigan ka, di ba, parang, ano ka lang, free ka lang na makipag-ugnayan sa kanila. Kasi kampante ka ganon, or komportable ka sa kanila. While yung mga sa pamilya naman ni Toto, lalong-lalo na sa lola niya, ano, may pagmamahal, pero nakabalot sa inaasahan at takot sa kahihiyan. Ano kahihiyan? Yun nga, kasi, syempre, pag sa parents mo or pamilya mo ka lumantad ng sarili mo, parang, mahihiya ka, ganun, parang mawawalan ka ng lakas ng loob na umamin or ilantad yung sarili mo. Kaya yung relasyon dun is parang magkakaiba. Depende siya kung gaano ka kung gaano ka komportable yung tauhan, which is si Toto. Komportable siya sa mga kaibigan niya, kaya doon lang siya komportable na umamin or Magsabi ng mga totoo. ng totoo. Well, yung sa mga parents naman niya or pamilya niya, lalong-lalo na dun kay Lola Sida, hirap siya. Kasi, syempre, matatakot siyang baka husgahan siya nito. Next. Last ka na? Hindi pa lang. Pang-9 na tanong, paano ipinapakita na ang katotohanan ay gawa lang ng kwento? Gawa lang daw. Siguro kasi nga, yung bawat grupo ng kumag, may sarili-sarili version. So, sa sarili-sarili nilang version, hindi mo din naman malalaman kung ano yung totoo. Kaya sinasabi, kaya yung tanong mo katotohanan ay gawa-gawa lang ng kwento. Siyempre nga, kada version ng mga kumag, may sarili-sarili silang kasaysayan at paniniwala. So, maaaring maging ganun. So, the last question is, paano ibinunyag ng nobela ang salungatan sa pagitan ng personal na pagnanais ng tauhan at sa pamantayan ng itinatalaga ng pamilya o komunidad? Bale dito, makikita yung salungatan ng dalawang ng dalawa, which is yung pagnanais at yung pamantayan or yung hindi kagustuhan. Bale, si Toto, syempre, 'di ba? Katulad ng sinabi ko, kahit gustuhin man na umamin ni Toto, hindi niya magawa kasi nananaig pa rin sa kanya yung pagkaduwag or pagkamahiyain kapag iniisip niya pa rin yung magiging kalalabasan nung pag-amin niya or paglantad niya ng sarili niya. Kaya yun, hindi niya parang nagsasalungat yung dalawa na kahit gustuhin man ni Toto na umamin or ilantad yung sarili niya, hindi niya magawa dahil yun nga iniisip niya yung pwedeng mangyari after niyang umamin. May yung mga, ano bang kakalabasan pag umamin siya ganun? Next, number 10, panghuling tanong, ano ang mensahe tungkol sa maliliit na grupo at sa sistema? Ano ang mensahe tungkol sa maliliit na grupo at sistema? Sinasabi lang dito, yung pinapahiwatig ng akda na kahit yung mga maliliit na bagay, mahihina o nasa gilid na grupo ay may kakayahang baguhin yung sistema ng isang lipunan o yung umiiral ng sistema ng lipunan. Kung yung mga maliliit o mahihina na mga tao na yan ay magkakaroon ng boses, mag-iisip sila ng critical kung ano nga ba yung dapat gawin. Siyempre, yung pagbabago nga, sinasabi diba, yung pagbabago nagsisimula yan sa mga pagbibigay ng boses ng mga hindi naririnig. Ganun siya nagbabago. So, yun, doon na natatapos yung 10 tanong namin sa isa't isa. Ngayon Sana may naman, natutunan kayo. Pagsinhot. Tapos, yun, bali, yun na yung 10 tanong namin sa isa't isa. Ngayon magkakaroon kami ng takeaways naman sa isa't isa. Kahit isa lang. sa akin naman, siguro, yung take away ko sa kanya, totoo naman, kasi kahit ako,
Te, ang hirap kaya maging totoo. Nagtina siya. Nagtina siya. Te, totoo lang. Ang hirap maging totoo, no? Paano kasi, Yan, ah. kung sa totoong, paano kasi, kunyari, gumawa tayo ng kasalanan. Tingin mo ba kung ikakasama naman yun ng iba, aamin ka? Syempre hindi, di ba? Parang sa sarili mo na lang kung may konsensya ka o wala. Tsaka yung pagiging totoo talaga, hindi yan basta-basta. Kailangan natin yan. Diba, siguro kailangan nating, ano nga ba, magandang term ba? Kailangan nating sanayin yung sarili natin ganun. O kumbaga parang pinag-aaralan din yung pagiging totoo, yun, no? Kasi hindi naman lahat talaga, di ba kami sinasabi lahat, hindi naman lahat ng tao totoo sa'yo. Parang ganun. Siyempre, hindi din naman lahat ng sinasabi mo totoo. Tama. Ganun. Kaya don't trust The book. Ano? the book by its cover. Don't judge. Yun. Yun Iba sa na ano. siya. O, ikaw Sa akin naman. naman, ang takeaways ko doon, sa ano niya, doon sa nobela niya na ano, yung ang banal na aklat ng mga Okay. kumag. 'Di ba? Tumutukol kasi siya 'di ba sa mga may hirap, sa kahirapan. So, ayun, na parang nakakalungkot lang na na although lahat naman ng kwento is or lahat naman ng nobela na nabasa namin, halos lahat is patungkol sa mga kahirapan, ganito ganyan. Lang na hanggang ngayon ay parang nasa dulo ng dila ko. Hanggang ngayon yung suliraning panlipunan, nararanasan pa din naman Kung talaga. ano yung katulad ng sinabi mo, 2013 pa yan na-publish. So, 2013, siguro nung na-publish yan ni Alan ba yun? Ni Alan, nung buhay noon is mahirap talaga. What more pa ngayon na napakahirap na talaga. So, yun lang, parang nakakalungkot na hanggang ngayon pala is naghihirap pa rin pala yung bansa. Tsaka nagkakaroon pa din ng hindi pagkapantay-pantay. Yan, Ganun. isa pa yan. Tsaka yung mga paniniwala, no, na hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Kasi nga, syempre, iba-iba naman yung pinanggagalingan ng tao. Iba-iba yung pagpapakahulugan nila sa mga salita. Parang gano'n. Sa akin naman yung totoo, ang galing niya kasi gumamit siya ng tao. O dinidescribe niya yung isang tao kung paano mag-isip. Saka bata, te. Ganun, bata Totoo. pa. Like, yung sa mga totoo, syempre bata yan. Nagsasabi ba ng totoo? Although lahat naman ng bata na nagsasabi ng totoo, di ba? Parang ang galing niya ng Kung paano yung mula bata ka, no? Tapos kung paano yung di ba kasi paglaki may mo sabihan, na. o bata yan, hindi nagsisinungaling ang bata. Di ba? Parang, Galing yan. hindi, yung ginamit niya yung tauhan na bata sa nobela. Yan. Ngayon, natapos na kami sa mga tanong. At sana namin naintindihan kayo. At pasensya na sa aming mga boses. Dahil tagsakit. Sinisipon. Yun Ano lang next? for today's vlog. Bye-bye. Thank you so much. So, basahin niyo yung mga nobela dahil sobrang ganda. At ang galing ng mga author kung paano nila sinulat yung akda na yun. At marami kayo matututunan. Basahin nyo. Totoo ni Charmaine Lazar. Ang banal na aklat ng mga kumag ni Alan Alberto N. Alan Derry.